Magandang araw po sa atin mga kapatid. Welcome po sa TICC Online Fellowship. Inaanyayaan ko po ang lahat na pumikita at manalangin. Yes, Lord God, maraming salamat po, Lord God, sa araw po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa oras na ito, sa pagkakataon, Lord God, mapupurihan ang inyong pangalan, Lord God. Lord, we praise you, we honor you, we glorify your name at this very moment, Lord God. At tinataas po namin sa inyo ang aming mga puso, Lord God. Lord, we pray for forgiveness, Lord God, sa mga kasalanan ng aming nagawa, Lord God, sadyaman o hindi, Lord God. We pray for forgiveness. And thank you, Lord God, for the provision, Lord God, sa araw-araw, Lord God, in this time of pandemic, Lord God, na naririto pa rin kami, Lord God, at nasa inyong tabi, Lord God, hindi niyo kami pinababayaan, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for the healing, Lord God, sa mga taong may sakit, physically, emotionally, mentally, or those broken in spirit, Lord God. I-comfort mo po sila, Lord God, ng inyong pagmamahal, Lord God, kagaya po ng ginawa niyong pag-comfort sa aming lahat, Lord God. Lord, we declare, Lord God, the victory for this fellowship, Lord God, for this day, Lord God, at mag-move freely yung Holy Spirit, Lord God, sa oras na ito, Lord God. We thank you, we honor you, we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po, tayo naman po ay dumako sa ating praise and worship. Amen. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Today is the Lord's Day. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Marami man po tayong pinagdadaanan ngayon na pagsubok. Marami man po tayong naririnig ng mga negativities sa paligid natin. Pero wag po tayong mag-alala mga kapatid dahil hindi po tayo pababayaan ng ating Lord. Sabi po niya sa John chapter 15 verse 11, I have spoken these things to you that my joy may remain in you and that your joy may be made full. Amen. The Lord will give us the joy, the peace, and the provision na kailangan natin sa mga oras na to. Kaya wag po tayo mag-alala. Sa mga oras na to po, mag-focus tayo sa pag-awit sa Kanya. Mag-focus tayo sa pagbabalik natin ang pasasalamat na deserve ng Lord. So, come on guys, let us worship the living God. Let us praise Him with all our might. Ibigay po natin ang pinaka-the best na papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Come on, let's go! Where the Spirit is, there
God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. May the God of hope fill you with so much joy, so much hope in these trying times, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. We believe, Lord, that you are in our midst today. We believe, Lord, that your love is embracing our hearts today, Lord. Our hearts are in trouble right now, Father. Nakakaramdam kami ng sarit-saring takot, Panginoon. Nakakaramdam kami ng sarit-saring pangamba, Panginoon, sa mga naririnig namin, sa mga nakikita ng mga mata namin, sa mga nararamdaman namin na hindi namin minsan maintindihan, Panginoon. Pero we believe in your word, Lord. We believe in your power. We believe in you, Jesus. That you are our Savior. You are the hope of our hearts. Our hearts are weak, Lord. We are weak, Father. We believe, Lord, na ikaw lang, Panginoon, yung dahilan kung bakit kami malakas, kung bakit kami nakakapagpatuloy araw-araw. And we thank you, Lord. We thank you for this hope. Na kahit sa mundong to, Lord, na wala nang pag-asa, nakikita namin, Panginoon, na mahirap makita yung hope. Pero Lord, sa'yo, nakikita namin, Lord, yung pag-asa sa'yo. Nakakahugot kami ng strength sa'yo. Nakakahugot kami ng joy sa'yo. Nagagalak pa rin kami, Lord, kahit may mga pagsubok. And we thank you, Lord, for this kind of love, for this kind of compassion na binigay mo at pinaramdam mo sa amin. For this comfort, Lord, for this joy, we thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We, Lord, today, nais po namin, Panginoon, na mas marinig ka pa, mas makita ka pa, Panginoon. At mas maranasan pa ang kapangyarihan mo, ang miracle mo sa umagang ito. At alam namin, Panginoon, na ngayon pa lang, Lord, kumikilos ka na, gumagalaw ka na sa mga sitwasyon namin, Panginoon. Wala na kaming dapat ipangamba, wala na kaming dapat ikatakot, Lord. Dahil, Lord, kasama ka namin. Katuwang ka namin, Lord, sa buhay na to. Hindi kami nag-iisa, Lord. Kasama ka namin. Today, Lord, we declare joy, we declare peace, Panginoon. We declare your goodness, Lord, Panginoon, sa mga buhay, Lord God, na mga nakikinig, Lord God, sa mga oras na to. Speak to us, Lord. Bless us, Father. Heal us, Lord. Provide our needs, Panginoon. We trust in you, Lord. We trust in you alone. Alam namin, Lord, na sa'yo lang namin mahahanap yung kasagutan. Sa'yo lang namin mararanasan, Lord, yung peace, Panginoon, na kailangan namin. Yung peace, Lord, na hinahanap-hanap namin. Sa'yo lang namin mararanasan. So today, Lord, continue to speak to us. Continue, Lord, to touch our hearts, Lord. Continue to touch our minds, our whole body, Panginoon, our whole life, Father. Continue to touch us, Lord. Speak to us, and we declare, Lord, victory sa buhay ng bawat isa, Lord God, na nakikinig ngayon. You are now healed. You are now healed. Accept your healing from the Lord. You are now healed. In Jesus' name, you are now healed. Patuloy tayo na magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayo na isuko ang lahat ng meron tayo sa Kanya. Suko natin lahat ng ating mga cares, ang ating mga concerns
the last time, church, patuloy natin awitin tong kantang to ng buong puso sa ating Panginoon. He is the hope of our hearts. Our God who never fails. Our God who is good. In generation by generation. Our God who is faithful at all times. Our God, our Savior, our friend. Our hope, our joy, our strength. Yes, you are the hope of our hearts, Lord. Jesus. Mapagpalang araw po sa ating lahat at purihin ang Panginoon muli sa ating online fellowship ay welcome po ang bawat isa. Ngayon po ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos at iniimbitahan ko po ang bawat isa na magsipikit para sa isang panalangin. Aming Diyos, salamat ng marami sa oras na ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming buhay at sa bawat isa na nakapanood, nakapakinig ng inyong misahe sa araw na ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. At ngayon po ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos at welcome po muli again. At ang ating pag-uusapan po is hope that comes from faithfulness. Napakagandang mensahe. Mayroon pong pag-asa sa mga tapat sa Panginoon. Ang ating pong Bible verse ay mababasa po natin sa Book of Daniel, chapter 3, verse 13. To verse 18. Ito po yung ating verse na babasahin. Ang sabi po dito, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king, and Nebuchadnezzar said to them, it is true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you did not serve my gods, or worship the image of gold I have set up. Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from your hand? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O king. But even if He does not, we want you to know, O king,
that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Hallelujah, glory to God. Grabe po itong text po na binasa natin is a very familiar story po sa Biblia. Ito po ang Babylonian king na si Nebuchadnezzar. Nagpagawa po siya ng rebultong ginto. At napakalaki yung kanyang pinagawa. It was 90 feet tall and 9 feet wide. At grabe pong yung pinagawa niyang rebultong ginto. Napakalaki po. At tapos dinideklaran niya na the moment na marinig ninyo ang tunog ng instrumento, kahit anong instrumento na marinig nyo, kailangan ang bawat isa ay lumuhod at sumamba sa pinagawa kong rebultong ginto. At ang sino man na hindi sumunod sa utos na ito ay itatapon ko o ihahagis sa naglalagablab na apoy. Wow, grabe. Mapatid, no? Grabe ang punishment. At dito po, it was reported that there was 3 Hebrew young men that refused to bow down to the statue. At ito na po yun, nagalit yung hari o si Nebuchadnezzar nung narinig niya at sinabi niya sa 3 Hebrew captives, totoo ba ito, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi kayo sumamba sa rebultong ginto na aking pinagawa? Hindi nyo ba alam na sa paggawa nyo nito ay pwede kayong mamatay at ihagis kayo doon sa naglalagablab na apoy? Ang ganda ng kanilang sinagot. Wala kaming masabi dyan, mahal na hari, sa iyong pinapagawa. Pero, hindi kami sasamba sa rebultong pinapagawa mo. Sabi niya dito, merong isang magandang sinabi dito, itong 3 Hebrew captives. Sabi niya, gawin ninyo kung yan ang gusto niyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon mula sa inyong kapangyarihan. Sabi niya, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos or sasamba sa rebulto. Grabe po ang kanilang katapatan sa Panginoon. Grabe. Mapati sabi nila na ililigtas kami. Sigurado sila, makikita natin sa kanilang sinabi na sigurado sila na ililigtas sila ng kanilang Diyos. Pero sinabi pa rin nila, kahit hindi kami ililigtas ng aming Diyos, dapat nalaman mo, mahal na hari, na hindi pa rin kami sasamba. Grabe yung kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Tayo po ba, ganun din po ba tayo? Mapapit, ganun po ba tayo katapat? Ganun po ba tayo ka-faithful sa ating Panginoon? Na talagang kahit kami ay iligtas o kahit ang Diyos na aming pinaglingkuran, yes, alam natin, ang Diyos ay nagpo-provide, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbibigay. Pero, sabi nila yung 3 Hebrew captives, kahit hindi kami ililigtas, para bang kahit hindi magpo-provide ang Lord sa amin, kahit hindi magpo-protekta ang Diyos sa amin, manatili pa rin kaming maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Purihin ang Panginoon. Number 1, there is hope in devotion to God. Alam niyo po ba, ito po yung missing point sa maraming mga Kristiyano sa ngayon. Yung devoted sa Panginoon. Kumusta po? Tayo po ba ay devoted sa ating Panginoon? To be devoted, someone means that you are willing to die before betraying them. Shadrach, Meshach, and Abednego were willing to die before they would bow to anyone beside Jehovah God. Kikita po natin, grabe yung kanilang devotion sa Panginoon.
o grabe yung kanilang katapatan sa Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot, no, sa mga tao o mga Kristiyano na lang, no, na minsan ito po yung madaling nawala or nawawala or nakakaligtaan yung ating devotion, yung ating katapatan sa Panginoon. Minsan, ang Panginoon ay pinakahuli na. Amen po ba? Hindi siya lagi ang nauuna. Mga kapatid, nakakalungkot. Pero dito, sa buhay nila Shadrach, Meshach at Abednego, grabe yung kanilang devotion sa Panginoon. They are willing to die para sa Panginoon. Ganun po ba yung ating devotion sa Panginoon? Willing po ba tayo mamatay dahil sa ating katapatan sa Panginoon? Willing po ba tayong magsakripisyo? Willing po ba tayong gumawa ng extra mile para sa gawain ng Panginoon? Nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano, ito po ang nawawala sa atin, mapatid. They didn't have any guarantees that God would save them, but they were still devoted to Him. Wala pong gagarantiya sa kanila or wala pong magsasabi na talagang 100% ililigtas sila ng kanilang Diyos. Nakakatakot po yun eh. Hindi po ba? Para bang sasabihin sa iyo ng hari, sige, kung talagang hindi ka susunod, papatayin kita at iuhulog kita doon sa apoy at paiinitin ko pa ito ng ilang beses, mas mainit at walang magliligtas sa iyo. Tingnan natin ngayon kung ililigtas ka ba ng Diyos mo. Pero itong tatlong magkaibigan, sigurado sila. No? Pero sinabi nga nila kahit hindi kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Grabe. Amen po ba? Nandyan po ba tayo, kapatid? Grabe yung kanilang pagkakilala sa kanilang Diyos. At grabe yung kanilang pananampalataya. Grabe yung kanilang katapatan sa Panginoon. Alam niyo po, parang sa sa ibang mga bagay, may nabasa po tayo, marami po tayong nabasa sa Biblia. Kahit sa giving di po ba? Nasabi, pag tayo po ay nagbigay, pag tayo po ay nagtanim, tayo po ay aani. Pero pag hindi ba tayo aani, ang tanong, magbibigay ba tayo? Amen po ba? Tingnan niyo yung tatlong Hebrew captives na ito, na kahit hindi kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosa na pinagawa mo o sa ribultong ginto na pinagawa mo, mahal na hari. So, kahit walang garantiya na sila ililigtas, pero still, sila ay tapat sa kanilang Panginoon. Are we willing to be devoted to God like that? Willing po ba tayo na maging devoted o tapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Alam niyo po, kailangan po natin yung ganitong klaseng pananalig. Kailangan po natin ma-revive yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sa Daniel chapter 3, verse 19 to 23, Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times, hotter than usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and thrown them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent, and the furnace so hot, that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Talagang nagagalit yung hari, namula yung kanyang mukha nung nakita niya si Shadrach, Meshach, at Abednego. At in order po niya na talagang dublihin pa yung init sa apoy na yan 7 times.
na mas mainit kaysa regular na init. Then inutusan niya yung kanyang mga strongest soldier o army na talian itong mga to. Pagkatapos ihulog doon sa naglalagablab na apoy. Tingnan natin kung anong mangyari sa kanila. Mayroon bang Diyos na magligtas sa kanila? At sa sobrang init nga lumabas yung init sa yung mga sundalo na nagdala sa kanila ay nasunog at namatay. Talagang grabe po ang nangyari, pero dahil sa kanilang katapatan sa Panginoon, ang Diyos po ay gumawa ng himala sa kanilang buhay. Ang Diyos po ay nagprotekta sa kanila. Iniingatan sila, hindi po inalaw ng Panginoon na mangyari sa kanila ang gustong mangyari ng hari sa kanilang buhay. Amen po ba, mapatid? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10, "And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Hallelujah. No, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, grabe, at lakas ng loob, at isang pundasyon na hindi matitinag. Grabe po. Alam nyo, pag dumating ang mga pagsubok na ganito, pag dumating sa buhay ng tao ang ganito, kailangan lang nating manatili sa Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung mga pinagdaanan po natin sa oras na ito, sa panahong ito. Hindi ko po alam yung ating kalagayan sa panahong ito. Marahil marami pong dumaan sa mga pagsubok. Sa mga pagsubok sa pinansyal, sa relasyon, sa pamilya, sa espiritual na pananampalataya, sa pisikal na kalagayan, pero kailangan lang po nating manatili sa Panginoon. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng lakas. Amen po ba? Ang Diyos po ang nag-i-encourage sa atin. Ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng katatagan, kagalingan, at lakas ng loob. Saan pa tayo pupunta kung hindi sa Panginoon? Amen po ba? Pwede pa ba tayong tatalikod? Hindi na po. Pwede po ba tayong umalis sa Panginoon? Hindi na. Nandito na po tayo. Kaya nga yung mga wala pang relasyon sa Panginoon, kailangan na nating humakbang, lumapit sa ating Panginoon. Pangalawa, there is hope in fiery situations. Makikita po natin yung 3 young men na hinulog po doon sa naglalagablab na apoy, na initan pa ng 7 times na mas mainit para talagang mabilis mamatay at talagang sure na mamatay. Sometimes God allows us to go through situation that seems like they are going to kill you. May mga sitwasyon na talagang inaalaw ang Panginoon sa buhay po natin, na minsan nga sa tingin natin ay parang ito na yung ating katapusan. Minsan sa tingin natin ay wala na. Ano? Talagang makikita na natin si Lord. At talagang pupunta na tayo ng langit. Inaalaw yung mga ganung bagay, kagaya yung nangyari sa kanila dito. Napakahirap po yung nangyari dito sa mga mga Hebrew. 3 magkakaibigan, mapatid, na grabe. Pwede nang mamatay ang tao doon sa regular lang na init ng naglalagablab na apoy. Pero talagang pinainitan pa ng 7 times para sigurado na mamatay. Babasahin po natin yung sa Daniel chapter 3, 24 to 30. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisor, "Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, O king." He said, "Look, I see 4 men,
walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servant of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out to the fire. And the satraps, prefects, governors, and royal advisers crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair on their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servant. They trusted in him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into piles of rubble, for no one God save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. There is hope in fiery situation. So, sa mga ganitong sitwasyon, pag tayo po ay mananatili lamang sa Panginoon, huwag po tayong matakot. Makikita po natin ang kamay ng ating Panginoon. So, nung sila'y hinulog nga dito, makikita po natin, 3 po sila. Nung binisita sila uli ng hari, nakita ng hari. Uy, bakit 4? Sabi na, at yung pang-4 ay, sabi niya, ay parang anak ng Diyos. Sabi niya. At nagulat siya, hindi sila nasunog, hindi sila namatay. Naglalakad-lakad pa sila sa apoy. Grabe. At talagang nakikita ni Nebuchadnezzar o ng hari na talaga sila ay niligtas ng kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Hallelujah! Sa mga panahong mahirap, sa mga panahong akala mo'y mawawala ka na, sa panahon na akala mo'y mamamatay ka na, merong Diyos na hindi nakalimot sa ating mga ginagawa. Merong Diyos na magliligtas sa atin. Merong Diyos na magpoprotekta sa atin sa mga mahirap na mga sitwasyon, sa mga mahirap na mga panahon. Amen po ba? Sabi ng Isaiah 41 verse 10, So do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ako si Yahweh. Sabi niya, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Sabi niya, talagang nagpakilala siya. Amen po ba? Ako ito. No? Yun din ang sabi niya kay Peter nung naglakad sa sa tubig na nung lumubog na siya. Ako ito. Sabi niya. Sa panahong may mga pagsubok, sa panahon na tayo po ay tinutuya ng anumang mga problema sa buhay. Huwag po nating kalimutan na ang Diyos, sinabi niya, ako ito, huwag kang matakot. Sabi niya, huwag kang mangamba. Sabi niya, palalakasin kita. Amen po ba? Kailangan din minsan, aminin din natin na may problema po tayo. Minsan, aminin din po natin na may pangangailangan po tayo. Minsan, aminin din po natin na nanghihina po tayo. Amen po ba? Para palalakasin po tayo. Paano tayo palalakasin ng Panginoon na hindi po natin inamin, even in our prayer, na Lord, nangihina po ako, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Yan yung pangako niya, palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, ililigtas kita. Wow! Amen po ba? Pangako ng Panginoon ito, huwag kang matakot. Ano po ba ang kinatatakutan natin ngayon? Ano po ba ang problema natin ngayon? Balikan natin ang pangako ng Panginoon.
balikan po natin. Hindi po tayo iiwan ng Diyos. Tutulungan niya po tayo. No? Ganito ang nangyari po sa panahon nila ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Napakaganda po. Lalo tayo, alam na po, ako personally, lalo akong lumakas. Lalo akong tumatag nung pinag-aralan ko po ito. Bago ko ito sinabi ngayon, ay pinag-aralan ko muna ito, binasa ko ito for how many times. Lalo akong lumakas, lalo akong tumatag. Na ang Diyos nangako po sa atin, iingatan niya tayo. Wow, tutulungan. Imaginin mo yon, iingatan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, palalakasin ka niya. Ano pa? Ililigtas ka pa niya. Saan tayo ililigtas? Of course, sa mga mahihirap na mga sitwasyon. Ililigtas niya tayo sa anumang mga problema. Sasamahan niya tayo. Huwag tayong matakot. Amen po ba, mga kapatid? There is hope in fiery situation. God allows these things will happen. Paano po natin masasabi na sinasamahan tayo ng Diyos kung talagang walang mga pagsubok? Paano natin mararanasan o mararamdaman na ililigtas niya tayo kung hindi tayo dumaan sa mga fiery situation? Amen po ba, mga kapatid? Hindi po siya nangako na lahat ng bagay, lahat ng dadaanan natin ay very smooth. Wala po siyang pangako sa Biblia na, anak, pag tumanggap ka sa akin, wala ka ng problema, wala ka nang iisipin pa. Wala pong pangakong ganon. No? Ang pangako niya, sasamahan niya tayo. Ibig sabihin, makakaranas pa rin po tayo ng mga fiery situation, mga kapatid. Pero ang maganda, kasama po natin ang Diyos. Di po ba? Na mayroon nga sa kanta, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Parang balik tayo. Na sabi doon, di ako nalulungkot, hindi ako natatakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Number 3, there is hope in the Son of God. Meron pong pag-asa sa ating Panginoon. Ito po yung isa sa pinaka-paboritong istorya sa Biblia. When King Nebuchadnezzar looks into the furnace, he sees 4 men. Sabi niya, hindi tatlo. Tatlo lang ang kanilang hinagis. Pero nung tiningnan sila ng hari, pagbalik ng hari, tiningnan, 4 yung kanyang nakita. At yung pang-4 is looks like a son of the gods. Sabi niya, talagang nakikita niya, alam niya na itong mga ito ay sinamahan ng kanilang Diyos. Amen po ba? Grabe. There is hope in the Son of God. Pagkasama natin ang Diyos, anong problema po natin? Amen po ba? Sa buhay na ito, pag talagang tayo po ay tapat sa Panginoon, pag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, pag may mga unos, pag may mga sitwasyon na hindi natin maintindihan, pagkatiwala natin sa Panginoon, huwag po tayong makalimot na merong Diyos na nangako sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Huwag po nating kalimutan yung mga promises ng God sa Biblia, mga mahal kong mga kapatid. At totoo ang kanyang mga pangako. Kaya maraming mga Kristiyano nakaranas ng mga depression, nakakaranas ng mga anxiety. Minsan nakakalimutan po natin yung pangako ng Panginoon. Minsan dadadivert na tayo nilalamon na tayo sa mga problema. Kinakain na po tayo ng mga negatibong mga nangyari. Minsan marami po tayong nababasa, marami po tayong napapanood sa mga mass media, ng mga balita. Minsan marami ng toxic ang ating katawan o ang ating isipan na ang nasagap natin ay puro negatibo na. Minsan nakakalimutan na natin yung mga pangako ng Panginoon. Kailangan nating bumalik sa mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Isa pong
kwento sa Biblia na makikita mo dito na talagang tapat ang Panginoon ay dito sa buhay nila ni three Hebrew captives, mapatid. Makikita po natin kung papaano sila sinamahan ng Diyos. At pati yung hari nakita niya na kung papaano kumilos ang Diyos ng tatlong magkakaibigan na ito. Amen po ba, mapatid? Nakita po nila na ang Diyos ay kumilos at sinamahan sila doon sa naglalagablab na apoy. Sa panahong ito, mapatid, hindi din po imposible sa kanyang mga anak na tayo sasamahan ng ating Panginoon sa ating kahirapan na ito, sa ating sitwasyon na ito. Amen po ba, mapatid? Sabi po ng Jeremiah chapter 17, verse 7, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Hallelujah. Tayo po ba'y umaasa sa Diyos? Pagpapalain niya tayo. Tayo po ba'y nagtitiwala sa Panginoon? Mapalad po tayo. Huwag po tayong matakot sa mga nangyari ngayon, mapatid. Kung yung mga taong walang relasyon sa Diyos, kung yung mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi sila natatakot. Sinasabi nila, laban lang. Laban lang. No, tuloy lang. Lalo pa ikaw, lalo pa ako, lalo pa tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Kagaya ng tatlong magkaibigan na ito, na nagtitiwala sa Diyos, kahit na sa bingit ng kanilang kamatayan, alam nila na papatayin na sila. At alam nilang pwede na silang mamatay sa sitwasyon na ito sa kanila. Pero hindi sila natatakot sapagkat alam nila na merong Diyos na sasamahan sila sa kanilang journey. Amen po ba? Tayo pa. Amen? Andiyan po ba kayo? Ikaw pa. Ako pa. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Mapalad ang taong nagtitiwala. Ikaw po ba'y nagtitiwala sa Diyos? Mapalad po kayo. Ikaw po ba'y ang inyong pananalig ay nasa Diyos? Ibig sabihin, sa lahat ng mga sitwasyon na ito, ay nanalig ka ba sa Panginoon? Mapalad po kayo. Kaya huwag po tayong matakot. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin. Di ba? Minsan, iniintindi natin lagi ano yung aming kakainin, ano yung aming sasayingin, papaano bukas, papaano sunod na araw. Yes, of course, kailangan nating mag-isip, pero huwag mo nating angkinin yung problema. Bigay natin sa Panginoon. Amen po ba? Yes, mag-isip po tayo. Of course naman, kailangan naman po na papaano yung ating mga anak, papaano yung ating bukas. Maisip, pero huwag mo angkinin lahat yun. Huwag yung ilagay sa puso't isipan mo na parang yun ang mag-i-stress sa'yo, yun ang magdidiin sa'yo. Hindi po. Pagkatiwala mo sa Panginoon, i-share mo sa Panginoon, ibigay mo sa Kanya. No? Manalangin po tayo, Lord, tulungan niyo po kami. Alam kong hindi, ito nga bingit ng kamatayan na ito eh. Mga patid eh. Hindi ko alam kung na-stress sila dito sa loob. Pero walang sinabi eh. Pero naglalakad-lakad lang sila. Patid. At pero matindi ang problema nitong mga to. No, ang hari ang nag-order na papatayin sila. Mga patid, at hinagis na nga sila. Pero tingnan niyo yung kanilang tiwala sa Diyos. Grabe. O di niligtas sila ng kanilang Diyos. Ganon din po sa atin. Minsan ay nangkina natin ang buong mundo. Talagang nagkakasakit-sakit ka na sa anong problema. Nakakatulong po ba? Hindi naman nakakatulong. Bakit naman tama yung Biblia na huwag mong isipin ang araw ng bukas. Sabi ng Biblia, hayaan mo na ang problema ngayon. Ang iisipin natin, ipagkatiwala na natin sa Diyos. Pati yung buhay natin, pagkatiwala na natin sa Diyos. Pinoproblema natin lahat eh.
Amen po ba? Pati yung problema ng bansa, ng mundo. Pati yung vaccine, pinoproblema mo. No, may vaccine, problema. Pag walang vaccine, problema. Ano ba talaga? So, ang dami. Ipasa Diyos na natin lahat yan. Amen po ba, mga kapatid? Ang dami ng ating iniisip, financial. No? Iniisip natin ang ating physical. No? Ang ating kakainin lahat, dami nating iniisip. Yung ating mga anak, kung ilan yung anak mo, dami mo iniisip. Trabaho mo pa, negosyo mo pa. No? Minsan napabayaan na yung pag-church. Napabayaan na. Pagbasa ng Biblia, pagpe-pray. Minsan konti na lang oras sa prayer. Minsan Biblia tinitingnan na lang. No, hindi na binabasa. So, naapektuhan na. Ipasa Diyos po natin lahat. Tama yung sabi, there is hope in the Son of God. There is hope in a fiery situation. There is hope in devotion to God. Balikan po natin, baka naman yung ating devotion kay God ay wala na. Kaya bako-bako na ang ating pananampalataya. Yung ating paglilingkod sa Panginoon. Babalikan po natin, baka hindi na po tayo faithful sa Panginoon. Sa ating time, sa ating talent, sa ating treasure. Baka wala na po yun eh. Or baka ginagawa natin pero hindi na po tayo tapat doon. Mahalaga po yun eh, yung ating devotion doon eh. Mga kapatid eh. Para lalong gumanda ang ating paglilingkod sa Panginoon. Minsan pag niyanig tayo, saka lang natin na-check, saka lang natin nalalaman na hindi pala tayo tapat sa Panginoon. Sana hindi na tayo umabot sa ganun eh. Bago yanigin, sana na-check na natin. Tapat ba tayo sa ating oras? Ibig sabihin, may oras ba tayo sa Panginoon? Sa araw ng linggo ba, binigay ba natin sa Panginoon? No? Yung ating talent, yung ating giftings o talento, napagamit ba natin sa Panginoon? Napakinabangan ba ng Diyos? Siya ang nagbigay sa atin eh. Naibalik ba natin sa Kanya? Napasalamatan ba natin sa Kanya? Yung treasure na binibless po tayo ng Panginoon kahit panahon ng pandemic, hindi niya tayo iniwan. Sa panahon ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Maraming company na nagsara, pero tayo po, ikaw at ako, hindi pinabayaan ng Diyos. Blines ang company. No? Nagtanggalan, pero ikaw naiwan sa company. Pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Wala po bang kamay ang Diyos doon? Meron po eh. Huwag po natin kalimutan na maging tapat po tayo. Ibalik po natin yung para sa Kanya. Amen po ba? Pasalamatan po natin ang Panginoon. I-check po natin, baka hindi na po tayo faithful in our giving, in our tithes, in our offering. Baka hindi na po tayo tapat po doon. Mahalaga po yun eh. There is hope in devotion to God. Amen po ba? Yung ating katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, kasama din po yung ating time. Kasama din po yung ating treasure. Amen po ba? Paalala po sa lahat ng mga Kristiyano para lalo po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Glory to God. Dapat lahat ng mga anak ng Diyos ay palaging tapat sa Panginoon para lalo po tayong i-bless. Amen po ba? Gusto po natin ng pagpapala mula sa Panginoon. Ang Lord po ay may principle na sinasabi. Dapat po natin sundin para tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pagpapala. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat na marami sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa mga reminders. Salamat sa mensahe niyo po sa araw na ito. Patuloy niyo po kaming tulungan na magawa namin, masunod namin ang mga bagay na pinapagawa niyo po sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Patuloy niyo pong buksan ang inyong kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala na tatanggapin ng inyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all, mga kapatid, at patuloy po tayong samahan ng Diyos sa ating mga ginagawa araw-araw.
Good morning po sa ating lahat mga kapatid at ngayong umaga itutungo na po tayo sa ating giving time at ang ating pag-uusapan is about the benefits of giving. So ang ating scripture ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10. So ang sabi po dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Dun sa nabasa nating passage kanina, makikita natin doon that giving is an act of obedience and should be done by every follower of Christ. Amen. Na nasabi nga din sa verse 7, 'di ba? Sabi doon, each of you should give. So this means na walang exempted sa atin sa pagbibigay. Amen. But all of us should give what is due to the Lord. Amen. Kahit ngayong pandemic, 'di ba? Kahit ngayon, alam natin na yung buhay natin ngayon hindi nakagaya sa kung ano man yung nakasanayan natin for the past years. Alam natin iba na yung buhay ngayon Amen? Pero yung nakasaad dito sa 2 Corinthians, kung ano man yung truth na meron dito sa 2 Corinthians na binasa natin kanina, hindi yun nagbabago. Applicable pa rin siya hanggang sa ngayon, kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. So, hindi yun nababago. Amen. So, every follower of Christ should follow. Amen. So, walang exempted, mga kapatid. So, don't let the situation hinder you from giving what is due to the Lord. So, aside from this, nasabi din dun sa verse na nabasa natin kanina that we should give in an acceptable manner. Amen. Not reluctantly, not under compulsion, but giving cheerfully. So this means that giving should be done deliberately and not accidentally. Dapat pinag-iisipan ng mabuti. Hindi yung kung ano na lang yung maisip mo, kung ano na lang yung nandyan. Amen? Because giving should be our decision. Amen? Hindi dapat yung napipilitan tayo. Amen? Hindi yung dahil wala na tayong choice. Giving is also an act of love. Amen? When we love something, when we love someone, amen, we give without hesitation and with a cheerful heart. Amen? Kasi mahal natin sila Amen? So if we love God and His church, giving will never be an issue. Amen? Dahil magbibigay tayo ng bukal at masaya ang ating kalooban dahil mahal natin ang Diyos. Kung may execute natin ang ating pagbibigay in a proper way, God will surely bless us. Amen? Because giving is God's method of blessing us na nabasa natin sa verse 6 and sa verse 10. So here we can understand that giving is never a loss. Giving is always a gain dahil walang lugi sa Panginoon. Amen? It is always a gain. Amen? And it is the most effective way for prosperity. Amen? So, I hope na may natutunan po tayo sa ibinabang message sa atin ng Panginoon sa ating giving time. And I know na kung ano man yung mga prayers natin, kung ano man yung hinihiling natin sa Panginoon, I know that God will surely bless us. God will surely prosper us. Amen? So, tayo na pong magbigay sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Turn my sadness into gladness. You turn my sorrow